Good morning mga Bisaya at saka yung hindi mga Bisaya dyan. So, may bago na namang ano dito, issue. So, itama ko lang yung sinabi ni ano, itama ko lang, naisipan ko na lang na i-video kasi mahirap mag ano dun sa comment. Di naman din ako nag-comment din kasi si Jaime. Eh, tapos di ko kasi makita, may nag-ano lang sa akin na ano, ganyan. So, kasi naka-block yun yung ito yung ito yung hindi dito siya magaling, mag-block 'pag may mag-comment. So, anyway, itama lang natin yung sinasabi niya. I-play ko yung video tapos, um, ah, ipakita ko rin yung post ko kasi may nag-comment kasi na lalo na yung tinatawag ko na spokesperson nila yung si, Straight Talk PH ba yun? Tapos yung mayro'n pang isa na nag-comment na hindi naman sa ano, nag-comment lang siya na ano, na parang ghosting mga ganyan. So, i-explain ko yung ano, punto ko dito kasi medyo di nila nakuha yung punto ko. Tapos yung kay ano naman, straight talk, expected na yun kasi 'pag binira ko sa yung grupo nila, nandiyan yan agad, eh. Kaya tinatawag ko yan na Chanticleer. Anyway, so i-play ko muna yung video niya tapos i-highlight ko lang yung sinabi niya na doon ako nag-ano, pinaka-point ng comment ko sa post ko tungkol sa video niya. So, i-play natin. Mga ka-quality, may mga gumagamit pa ba sa inyo na pre-bar or steel bar na grade 33? Kapag ito po ang ginamit nyo, ang ibig sabihin po nito ay 33,000 PSI, which is hindi na po ito ang standard natin para sa mga biga at columns. Ang standard po natin ay grade 40 and grade 60. Huwag na po tayong gagamit ng grade 33 para safe at ligtas ang bahay natin sa So, unahin muna natin yung ano, may sinabi kasi siya na grade 33, no? Ah, grade 33. Ito yung ano, ah, bakal na ano, yung 33 kasi, yung ano kasi dito is, yung sinabi niya tama yun na 33 is 33,000 PSI or 33 KSI. Kasi sa US naman nakabase kasi yung mga ano grading yung ASTM, STM yan eh. So 33 KSI, ito yung FY, no? Ito yung FY, ito yung yield strength. Iba din yung ano, iba yung FU, ito yung tensile strength, ito yung yield strength. Now yung 33 KSI, yan yung FY, yung yield strength. Tapos may bago na, siyempre over time meron ng mga bagong ano, nag-improve na yung technology, mayroon ng mga ano, ah, kumbaga discovery kung paano gumawa ng mga high strength na bakal. So yun nga, lumabas na yung grade 40, which is 40 KSI, tapos grade 60, which is 60 KSI, tapos meron pa yatang 80. Tapos after that, yun lumabas na din yung mga tendons na talagang high strength. So tama naman yung sinabi niya. Tapos yung ano daw, yung ang mostly ginagamit daw na standard na daw sa mga kulong at sa beam, which is grade 40 and 60, tama naman. Wala namang problema doon. Yung 60, yun yung usually yung 60, mga 16 mm, usually 60 yung ginagamit diyan, grade 60. Tapos yung grade 40, ginagamit yan usually sa halimbawa kung kulong lateral ties, kung beam stirrups, yan yung ano, usual na ginagamit. At saka yung common na grade 40, yung mga 10 mm at saka 12 mm, common yan na grade 40. Tapos um, 16 mm up ang diameter, ang common na is 60. Pero meron pa namang ano yan. Hindi naman ibig sabihin na yun lang yung available. Yan lang yung mga common.
Ang punto ko, ang kinorek ko sa video niya, hindi yung initial na sinabi niya dito. Ang pinunto ko, kasi ang sabi niya, sa huli ng video niya na, pag grade 33 daw yung, ginagamit mo, no? Hindi, klaro naman dun sa video niya. Iwan ko lang dun sa spokesperson nila, sinabi na di ko naintindihan daw kasi Tagalog, Bisaya ako. Eh, klaro naman sa sinabi niya na, gano'n talaga yung spokesperson, talagang maghahanap yan ng paraan na ano, yun, tingnan niyo na lang si Auntie Claire. Yan yung ano, yun yung mga hirit ng mga spokesperson. So, ang klaro naman sa sinabi niya na grade 33, 'pag ito daw ang ginagamit, hindi ligtas ang bahay mo sa Big One. Ang Big One, ang ibig sabihin niya dun is yung earthquake, kasi dito sa ano, or diyan sa US, ang ano nila, ang term nila sa yung, kumbaga, yun bang 1 in 100 years probability na mangyayari yung ano, yung big one, yung talagang parang parang catastrophic na talaga na intensity ng lindol, yun yung ano. So yun yung ginamit niya. Ang ibig lang sabihin niya dun is yung earthquake. Ah. So ito yung kinontest ko. Sabi niya kasi pag grade 33, ang gagamitin sa bahay hindi na safe. Mali 'yan kasi dinidesign 'yan. Kaya nga ito yung comment ko, ipakita ko. So yung comment ko ito, ang US Army Corps of Engineer gumawa ng experiment sa paggamit ng bamboo as reinforcement. Ito yung initial ko na ano, ito yung sinabi ko na or una kong sinabi, kasi ang gusto ko i-emphasize na hindi mag-matter ang material sa sa kung safe ba 'yan or hindi. Ano 'yan, dine-design 'yan. In construction, iwan ko lang kung ano talaga yung experience niya with regards to mga ganyan. Sa construction, may mga instances 'yan na hindi available yung material. So, halimbawa dito meron akong project na remote, tapos ang nangyari, hindi ako puwede mag-specify ng steel, yung ano problema kasi dun yung lateral stability ng building, kasi malaki yung lateral load. Tapos maraming opening, so hindi makaya ng wood shear wall. So ang ano proposal ko is steel sana, steel beam, yung portal frame ba? Yung ano ba, ganyan ba? Ah, para mag-resist ng lateral. So ito yung proposal ko. Ang problema, ang lead time, yung tawag sa construction, yung lead time, yun bang yung availability ng materialis, matagal. Kasi malayo nga. Meron silang available kahoy. Kahoy lang. Ah, yung ano, yung engineered wood, LVL, ganyan. So ang nangyari diyan is yan lang yung available nila, walang steel, or available lang steel pero nasa ibang lugar, ibibiyahe pa. So wala akong magawa diyan kundi i-design ang LVL to resist lateral. So mag-design ka ngayon ng moment connection diyan. Kahit kahoy yan, dinesign ko yan as moment connection kasi portal frame nga yung dating niya. Hindi pwede steel kasi malayo nga ang pagdalhan. So, wala kang choice. So, ito kaya nga ito yung ano ko, ito yung first na sinabi ko, kasi ang punto ko diyan is ang mahirap kasi sa mga ano, yung ewan ko lang kung hindi hindi rin na-get yung punto ko dito. Pero sinabi ko ito kasi ang premise ko dito is kahit anong material pwede yan as long as i-design. Kasi yung statement naman kasi niya na sinabi na kung grade 33 hindi na daw safe sa lindol yung ano, yung statement na yan parang hindi hindi engineer yung nagsabi niyan. Kasi alam naman natin as engineer, lahat dine-design yan regardless kung anong, kaya nga sabi ko sa may nag-comment kasi, sabi ko, type of material has nothing to do sa ganyang ano, kasi dine-design yan. Kung halimbawa ba naman kung kawayan lang yung available, o di design mo yung kawayan.
'di ba, or kahoy lang ang available, o 'di design mo yung structure sa kahoy, gano'n lang naman yung ano, dine-design 'yan. Hindi hindi ka puwede maingon o hindi ka puwedeng magsabi na dahil mababa yung quality ng material, hindi na safe yung structure. Hindi 'yan ano, hindi 'yan statement ng isang engineer. So yun ang punto ko na, or yun ang gusto ko na ano, na maintindihan ng karamihan, na kasi marami namang nakaintindi sa sinabi ko, nag-agree sila, tama naman. So, meron lang talagang mga tao na hindi makakuha agad sa punto. So, nag-decide ako na i-video sa sa ano na baka sa pamagitan nito mas maintindihan nila at ma-explain ko rin, kasi mahirap din yung mag-explain ka dun sa ano, sa comment, tapos sa ibang post may mag-comment na naman, i-explain mo na naman. So, ang ginawa ko, gumawa na ako ng video, tapos bahala na kayo mag-ano, panoorin niyo na lang, or kung di niyo type yung sinabi ko, kasi diehard follower kayo dun sa ano, yun ni quality, o di walang problema, hindi naman kayo ano. So again, ito yung first na sinabi ko, kasi ang premise ko nga is kahit anong material puwede i-design 'yan, depende sa demand. Ano lang naman 'yan, as long as yung capacity mo, hmm, engineer tayo, 'di ba? Yun naman yung ano sa atin, na ang importante lang 'pag nag-design ka, yung capacity is always greater than demand. Yun lang naman yung ano, yun yung naman purpose ng engineer. Kung hindi mo sundin 'yan, huwag ka lang mag-hire ng engineer, bahala ka na. Puwede mo gawing 10 meters by 10 meters yung kulo mo, kahit bungalow lang 'yan, 'di ba? So, 'yan yung unang punto ko, premise ko diyan. Kaya sinabi ko na ito yung sinabi ko na sa umpisa, na US Army Corps of Engineer kasi bambo, ganyan. Tapos ito na, sabi ko, hindi ibig sabihin, o hindi ibig sabihin dahil grade 33 lang 'yan ay hindi na puwede gamitin. That's what design is for. So, hinhighlight ko na design para maintindihan talaga na ano, na dine-design 'yan. Ang problema lang, siyempre dahil na lang siguro sa ewan ko lang, kung di nila matanggap na kino-correct yung sinasabi nila, ito yun naman yung ang problema kasi sa, or hindi naman sa group, kasi hindi ko puwedeng ma-generalize, kasi in fairness, halimbawa si Daily Dose, nung Daily Dose of Construction, nung kinorek ko yung video niya, yung sa reaction video niya na ginawa niya after sa correction ko, sinabi naman niya na may ano, parang mali siya, may natutunan siya dun. Gano'n naman sa ano, sa field natin, meron talagang ano, yung yun bang akala mo tama ka, pero hindi pala. So, kung may mag-correct niyan, tapos kung open-minded ka lang, yun yung maganda, na willing ka ako kung may kaya nga palagi kong china-challenge yung ano, nung nagsabi na mali ako, sabi ko, "I-prove niyo na mali ako." Kasi yun lang naman, para alam ko na mali din ako. Pero kung kung mag-debate kayo, or mag-comment kayo na instead na i-prove ako na mali, puro ad hominem, puro ano, ano na lang tawag niyo sa akin, although so wala ng problema sa akin 'yan. Ah, yung mga ganyan, sanay ako sa mga ganyan. Pero ang sa akin lang is wala ka tayong matutunan kung ganyan yung ginagawa niya. Walang problema sa akin yung kung anong tawag, pero wala, immature na ano, walang, useless yung discussion 'pag ganyan. So, oh, ito na, kailangan na dine-design 'yan. Tapos sabi ko, ang magiging resulta lang is maraming bakal kailangan, o maliit ang capacity ng structural element, which is correct, kasi tapos dito mas efficient. Ay, unahin muna natin 'to. Sabi ko mas efficient lang ang high strength. May nag-comment yung si Raymond, tsaka meron pang isa, kalimutan ko. Sabi niya na mahal daw ang kung gamitin mo yung ano, 33, mahal. Sabi ko, hindi naman costing yung ano, hindi naman costing yung punto ko. Wala naman akong problema sa ano. Kaya nga sinabi ko nga dito na mas efficient. Ano bang ibig sabihin ng efficient? O di na-optimize yung ano, optimize yung material, o di anong kalabasan niyan? O di kung high strength, di maliit ang section,
Tapos anong mangyari diyan, o di yung kasi ang sabi nung isa na sa bakal daw, sa construction, ang per kilogram daw yung pag-estimate. Wala namang problema kung gano'n. Kaya nga sabi ko efficient lang ang high strength. Pero hindi puwede sabihin na kahit kung grade 33 yan, hindi puwede tingnan natin, ikumpara natin, wood, kahoy, kahoy versus steel na grade 33. Ano kaya yung mas equivalent na section niyan kung ihambing natin yung capacity niya? Siguro ang laki ng section ng kahoy na yan para ma-attain lang yung grade 3. Pero bakit may design tayo na kahoy yung ginagamit? 'Di ba? Kuha niyo yung point ko. So yun yung punto ko na hindi mali ang sabihin na dahil grade 33 yan, hindi na ligtas. Mali yan. I-design mo yan based on grade 33, 'di ba? So kung ito ang explanation ko dito, ito i-explain ko yan. Yan. 'Di ba kung mag-design tayo, ano ba ang kuha ng steel, 'di ba? Meron tayong equation na equivalent na ES, if S or if Y, 'di ba? Oh, yan yung natin. Halimbawa, for the sake of discussion, 100 yan ang lalabas. 100 units. So, ito yung natin, ha. Now, halimbawa, ang if Y mo is, shall we say, for the sake of discussion, 20 yan. 20. So, anong mangyari? So, paano malaman yung AS, yung area of steel? So, i-divide mo yung i-divide mo yung 100 by 20. So, ang mangyari is kailangan mo pala ng 5 na area of steel para mag-equal siya sa 100. Now, kung baliktarin mo sa AS if Y, instead na 20 ang if Y mo is 5 is equal to 100. So, anong mangyayari diyan? Para ma-satisfy yung equation na yan, ang ibig sabihin, kailangan mo ng area of steel na 20. O di, anong diferensya diyan? So, siyempre, kung high strength yung bakal mo, konti lang yung area of steel na kailangan. Di ba? Tapos, kung maliit yung mo, bakal, maliit yung strength niya, maraming bakal. So, doon papasok yung comment ko na to. No? Magiging resulta lang is, maraming bakal kailangan. Kasi ito yung pinaka-general equation natin eh. Ito yung pinaka-general equation natin, A is if Y. Or A is if S, depende kung nag-yield yung bakal. Yan yung pinaka-general equation natin. I-equate mo yan sa yung sa 0.85 0.85 FC prime AB, yung sa rectangular stress block mo. Doon ka kukuha sa equation para may summation of forces horizontal. Compression is equal to tension. So, doon papasok. So, kaya nga, ang punto ko is mali ang sabihin na dahil grade 33 yan, hindi safe. Hindi, mali yan. Klaro na. Ito, klaro na yan ha. Syaro pa, hindi pa niya naintindihan yan. Talagang, iwan ko lang iwan ko lang kung hindi niyo pa maintindihan yan. Ito din, ang ko, sabi ko, di ba dati, uso ang A36 na steel. Yun naman yung uso. Sa atin, uso pa ngayon yan eh. A2B, wala na. Meron ka pang mabibili, pero never na ako nag-specify ng A36 na steel for wide flans or mga steel plates. Ang ginagamit namin is, yung grade 50 na, yung 350 megapascal na, ang dito is grade 300, dalawa, grade 300 at saka yung grade 350. So sa US na ito yung grade 44, tapos ito yung grade 50. So mga high strength na to. Malaki na yung 44 KSI na yung yield strength kumpara sa 36 KSI na A36. So yun yung sinabi ko na halimbawa, ang available sa site mo is A36. So sabihin mo na, hindi pwede, bagsak yan. Mali. Isa pang example diyan. Halimbawa, sasabihin mo na sa slab, halimbawa, slab mo is 12 mm at 300 on center yung spacing, halimbawa, sa bakal mo sa slab.
Now sasabihin ng ano, hindi mo maiwasan may mangyayari talaga na magkulang yung bakal. Sasabihin ng ano, ng stillman mo or foreman ng, "Boss, ano, kulang yung ano, wala ng 12 mm, 10 mm na lang yung available. Paano 'yan?" Sabihin mo ba na ano, "Hindi puwede, bagsak 'yan kasi ano, maliit." Hindi. Ang gagawin mo lang is kunin mo yung ano niya, ratio, 'no? So from 10 mm, 10 squared over, 12 squared, so 100 over 144. So ilan ba 'yan? Point 100 divided by 144, 0.69, 694 or 0.695. Ganyan, yun yung factor mo. Kung i-multiply mo yan sa ano, 300, yun yung bago mong spacing. So times 300, 208. So magiging ano na, 10 mm at ano, 208 on center, 'di ba? Yun lang naman gagawin mo, mag-adjust ka lang. Simple lang naman yan, eh, hindi mo pwede sabihin na ano, hindi mo pwede sabihin na mali. Yun yung punto ko. Eh, ang sabi na ang ewan ko lang kung para lang siguro may masabi or may ma-comment na ano daw, mahal daw yan. Oh, hindi naman yun ang issue ko, hindi yun yung punto ko. Kaya nga sabi ko efficient, 'no? Sabi ko efficient ang ewan ko lang kung naintindihan niyo ba yung salita or siguro nag-comment lang basta may ma-comment, 'di binasa yung post ko. Kasi ganyan yung mga spokesperson maghanap ng ano, eh, maghanap ng puwede ano, itira. Eh, ang nangyari yung spokesperson nila puro aluminum yung ginawa. Useless. So, yun or halimbawa, sasabihin na halimbawa yung kulong mo 20 mm, yung ano, 20 mm yung, um, bakal, 'no? 20 mm diameter yung bakal ng kulong. Sabihin na, "Boss, wala ng ano, wala ng 20 mm, 10 mm na lang yung natira." 'No? O ang gagawin mo is yung isang 20 mm, ang equivalent niya is apat na 10 mm. O lagyan mo ng apat na 10 mm instead na isang 20 kasi wala ng available or anong gagawin mo, maghintay ka pa, kung halimbawa project mo nandun sa ano, ah, halimbawa project mo sa Palawan, may project ka sa Palawan tapos yung material is galing pa ng Maynila. Isang bakal lang, maghihintay ka pa ng isang dalawang buwan para dumating yung bakal. Hanapan mo ng paraan, yan kasi like sa sinabi ko, ang importante lang diyan ma-satisfy mo yung 'yan. So kung maliit yung FY, o di maraming bakal, 'di ba? Or sa area of steel, 'di ba, yun naman area, number of bars, ito yung calculation, 'di ba? Oh, yan number of bars. Pagkuha ng number of bars is equal to area of steel over area of 1 bar. O di kung maliit yung area kasi 10 mm lang available, o di mas marami yung ano kasi inversely proportional, yun lang naman. So yun yung punto ko. So iwan ko lang kung hindi ko talaga matatawa na lang ako kasi yung mga yung mga rebuttal or mga comment ng mga supporter nila, ano lagpas yung mga reasoning. Oh, ito kagaya dito na ang point ko is hindi puwede, hindi naman mag-fail yan kahit or ano kung yung grade 33 yan kasi dinidesign yan, eh, ano yung ano nila, ang rason nila is mahal daw. Hindi naman yun kasi sa post ba ni Jaime, meron ba siyang sinabi na posting? Wala naman, 'di ba? Ang sinabi lang naman niya is kung ano, kung grade 33 daw, hindi naligtas, mali yun. Tapos may nagsabi sa'kin, "Uy, nag-comment si ano, nag-post si Jaime tapos ito yung sinabi." Dito hindi rin niya naintindihan yung sinasabi ko, yan yung mahirap na yun bang yung kung paano i-explain or paano i-ano, yung palagi bang out of context or hindi nila naintindihan yung punto ko,
Ewan ko lang sa pagtatagalog ko siguro or ano ba. Pero ang ano ko lang naman is, kung meron man lang isa na mag-agree sa akin, ang ibig sabihin dun naintindihan yung sinasabi ko. So, hindi mo puwede sabihin na, hindi mo naintindihan or mali yung sinasabi ko or ano, pagka-Tagalog ko kasi may nag-agree. Ibig sabihin, naintindihan niya yung sinasabi ko, 'di ba? Yun lang naman yung logic dun o ang ano yung reply ni ano, ni Jaime. Sabi niya, "Hindi pag-uplift sa standard." Ah, sabi niya, "Hindi pag-uplift sa standard ng quality ang hangarin ni matanda." Yun pa yung tawag niya sa'kin, matanda. Uy, di ako matanda, 45 pa lang ako. Ito yung tawag niya sa'kin, eh, matanda. Tawagin ko kaya si Jaime ng Engineer Charis kasi magkamukha sila pero hindi na lang. Hindi ko na lang siya tawaging Charis kasi ano yun, hindi hindi tayo ano, sasabay sa mga ano nila. Kahit tawagin niya akong matanda, di ko pa rin siya tatawaging Charis. Anyway, so sabi niya, kung hindi ang mang-down sa mga kapwa propesyonal na akala siya, mas marunong pa siya. Yan yung ang mahirap kasi dito, nung umpisa kaya 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 ganito kasi ako 'pag meron kang mga statement na ano, andiyan ka na sa radar ko. So, nung unang interaction namin yun yung sinabi ko na tungkol dun sa ano, sa site engineer. Na-explain ko na yun kasi parang minaliit kasi dun, yung punto kasi dun ni ano is minaliit yung role ng architect sa site. Sabi ko ano, technically hindi kailangan ng engineer. Kasi ang problema nga hindi ako naka-explain kasi nag-post agad si ano, Jaime. So dun sa ano, sa page niya, hindi ako nakapag-explain. Ang ano ko lang naman dun is, ang sabihin ko pa sana dun na explanation is, kasi ganyan dito, wala talagang ano. So sa previous post ko na explain ko na yun, yung process dito na wala talagang ano, walang site engineer. So ang punto ko dun kaya sinabi ko na merong technically, kasi kung puwede yan dito, eh, di puwede din diyan, 'di ba? Wag mong sabihin sa akin na wag mong sabihin sa akin na ano, na, siyempre abroad iba yan ano, ganyan. Yun nga, yun ang punto ko na sayang sana na ano, mabigyan ng chance yung iba na kasi training lang naman yan, mate-train naman yung mga tao. Dito nga, nate-train sila, Pinoy pa, kaya ng Pinoy yan. Kahit sinong ano, kaya ng mga Pinoy yan. Basta proper lang yung training. Ang problema lang kasi sa atin, lalo na dati wala. Mayroong trade school, ngayon wala na. So, sino magte-train sa mga ano, yung mga skilled worker. Pero wala na yan, politika yan. So, di natin i-touch yan. So, ito yung mahirap sa kanila na ang tindi nilang mag-ano, kung nabasa nyo lang yung mga tawag nila sa akin, ang galing nilang mag-ad hominem. Tapos, pag sitahin mo, ito, pa-victim agad. Now, gusto ko lang i-clarify na pag kini-correct ko kayo, hindi yun ibig sabihin na nilo-look-down ko kayo. Hindi, malayong-malayo yan. No, mataas ang respeto ko kahit sino pa yan, mga construction worker, mataas yung respeto ko diyan. Isipin mo, kasama yan sa team. Ang tanong, matatapos kaya yung project niyo kung walang construction worker? 'Di ba? Kung mamaliitin ninyo. Hindi, lahat ano yan, pantay-pantay yan. So ito yung ano nila na magaling mag-ano, magpa-victim ba. Tapos sabi niya, "Hindi mo malaman yan kung ikaw mismo ang usag kasama unless mataas talaga insecure ako pa insecure." Wala yan. Tapos ito yung may same adhikain, wala naman akong question kung anong gagawin niyo, yung anong mga ano diyan. Basta ang ano ko lang is ang
ang like sa sinabi ko sa pinakauna na kung hindi niyo sigurado ang topic, wag niyo nang i-content, wag niyo nang i-attempt i-content. Kasi 'pag mali, marami kayong followers, 'di akalain na nila na tama yung sinasabi mo, 'di ba? Yun lang naman yung pinakapunto. Although alam ko naman na ano, siyempre kahit kahit anong practice mo, meron pa rin tayong ano, meron pa rin tayong basic knowledge dun sa ibang ibang topic kasi siyempre sa kurso natin kasama naman lahat 'yan, tapos sa exam, sa board exam kasama 'yan. Hindi ka naman papasa kung 'di mo alam. So, ano, pero kung hindi ka sigurado, yun lang ano ko, kung hindi ka sigurado, wag na. Ang problema kasi diyan ano, um, kagaya ito ni si Jaime, bigyan mo ng rason, ang mangyari i-block ka, eh, paano 'yan, 'di ba? Hindi 'yan magiging ano, yung fruitful yung magiging discussion kung yun yung palagi mong ano, kung hindi hindi or against or ano ba, iba-block mo, wala, hindi 'yan. Tapos sabi niya itong statement na ito masabi natin na nagmamarunong lang at shallow lang ang understanding sa design kaya hindi sapat na marunong lang tayo magbasa ng ECI. It should match how we conceptualize and how we judge as an engineer. I-maintain mo yung standard, pwede kang sumobra pero rest mo kung bababa ka dito ka-quality. Yung nag-contradict nga din sa sinabi niya eh. Pero sige lang, basta yun lang yung ano, yun lang yung ano, ah, ito, hindi sapat na malakas lang, diyan papasok ang pinagkaiba ng ibang grade na bakal. Ang magiging resulta lang is maraming bakal. Ito na yung comment ko. Ano eh? Ito na yung comment ko kasi in-screenshot niya yung comment ko. So again, yun lang nga, yun lang hindi ko ang punto ko lang dun is mali yung sinabi niya na kung grade 33 hindi na safe yung house mo. Parang ano yan eh. Di talaga statement yan ng isang engineer kasi ang isang engineer nagde-design yan. Tapos i-adapt mo kung ano yung yung ano yung available kasi ako nga dito pag from time to time bibisita ako sa hardware. Tapos tingnan ko dun kung ano yung mga available na material. Halimbawa yung mga connector, titingnan ko yan. Tapos 'pag mag-recommend ako, 'di sabihin ko lang na kasi minsan magtatanong 'yan lalo na yung hindi yung construction company alam na nila pero may mga DIYer kasi dito. Ibang sila-sila lang yung gumagawa. Tapos hindi alam yung ano, so 'pag mag-recommend, tatawag, "Saan ba 'to nabibili? Saan ba 'to, ano 'to, saan 'to nabibili?" O 'di sasabihin ko, "Oh, punta ka dun sa Home Depot, nandun yun." So gano'n lang. Kung yun nga, kung sa site nga hindi available yung material, 'di maghanap ka ng paraan. Kung wala na talagang option, wala ng magawa, o 'di maghintay ka. Eh, yun nga, delay yung ano mo, delay yung project mo. Pero kung may option ka, eh, ano, gamitin mo yung pagka-engineer mo. Yun lang naman yung punto ko. So, I hope, klaro na siguro. Klaro naman po. Murag kuha na gayud. So, sige. Next time na sad ngita na sad tag kanon. Sige, bye.